Welcome sa Our Lady of Lasalette Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal ay nasa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Gaano po kayo kadalas tumawa? Malimit po ba kayong ngumiti? Kailan kayo huling naging masaya? Tinatanong ko po yan kasi alam po ba ninyo na isa sa matibay na marka ng pagiging tunay na Kristiyano ay ang pagiging masaya at hindi po ako may sabi niyan. Ang Panginoon mismo ang nagsabi niyan sa ating ipanghelyong napakinggan. Narinig po natin na sa tanong sa kanya na bakit hindi nag-aayuno ang iyong mga alagad, ang iyong mga disiplo? Simple lang po ang sagot niya. Sabi niya, can the wedding guests fast while the bridegroom is with them? Pwede bang mag-ayuno ang mga panauhin habang kasama nila ang lalaking kinasal? Dito'y inihalin tulad niya ang kanyang sarili sa lalaking kinasal sa kanyang bayan, sa kanyang piniling bayan. So, ano po ba ang kinalaman nito sa pinag-uusapan nating kaligayahan? Well, obviously, lalo na noon, ang every wedding celebration was characterized by a joyful feast. Maraming pagkain, maraming inumin. Kaya, masasaya talaga ang mga dumadalo. Ang mga ikinasal, ang mga panauhin. Lalo pat kasama pa ng mga panauhin yung mga ikinasal. On the other hand, ang fasting naman was associated with sadness. Kaya nga diba, sabi ng Panginoon, kapag mag-aayuno kayo, huwag kayong magmumukhang malungkot. Eh sino ba naman ang matutuwa, masisayahan kapag walang laman ng tiyan, di ba? So, kung ito po ay pagsasamahin natin, ang ibig sabihin dito ni Jesus, as regards kaligayahan, sa pamamagitan ng paglalarawan ng pag-aayuno at kasal na maraming kasiyahan, in effect, Jesus was telling them, hindi dapat malungkot ang mga alagad ko, yamang kasama nila ako. Darating ang panahon na malulungkot sila kapag hindi na nila ako kasama. Pertaining, of course, sa magiging kamatayan niya. So kaya ko sinabi, ng isa sa malaking tanda ng pagiging tunay na alagad ni Kristo ay ang pagiging masaya. Sabi nga ng isang awitin, mga kruselista, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Nagtataka nga po ako kung bakit hindi man lang yata na i-portray o na sabi sa Biblia na si Kristo ay ngumiti, humalakhak o tumawa o nag-express ng kanyang saya. Buti pa yung lumuha siya, tumangi siya, nasabi, di ba? So nakapagdududa na wala kahit isa. Yata, bagamat hindi na po natin pahapain, may mga pwede tayong mapinpoint ng humor ng Diyos, na humor ng ating Panginoong Jesus. Halimbawa po, yung sinasabi niya na wag mo munang alisin yung puwing sa mata ng iyong kapatid kung gatahilan, kataroso yung nakapuwing sa'yo. Di ba nakakatawa yun? Meron ba namang ganon? Mahirap para sa mayaman ang pumasok sa butas ng karayom. O di ba nakakatawa yun? Exaggerated yun eh. Something like that. Pero yung tumawas, parang wala eh. At yun ay nakapagtataka. Kasi hindi po pwedeng walang ganon talaga. Baka po nakakalimutan ninyo na naparatangan ng ating Panginoon na matakaw at lasenggo. Dahil madalas siyang kumakain, nakikipag-inuman kasama ng mga makasalanan. Alam naman natin na imposible na sa bawat inuman, walang masayang kwentuhan, lalo pa medyo makasalanan yung mga kainuman. Ibig sabihin, may mga kalokohan. Ano yon? Sa mga jokes na sinasabi o kaya sa mga magagandang kwentuhan, masayang kwentuhan, nagtatawa na ng lahat bagamat si Kristo ay poker face lang. Pwede ba naman yan? Napakahirap naman yung kabanding. Kung ganyan, at isa pa, maliwanag na sinasabi sa aklat ng Genesis na tayo nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Saan galing? Saan nang galing? Yung pagtawa natin, pagngiti natin, na hindi naman masama. Di ba? Saan pa manggagaling yan? Kundi sa Diyos lang. Kaya, imposible na hindi siya kailanman tumawa o ngumiti o nag-express ng kanyang kaligayahan. Ang sabi po ng isang French philosopher, priest na si Pierre de Chardin, joy is the infallible sign of God's presence. Ang kagalakan daw po, ang kaligayahan daw po, ang pinaka hindi
magkakaila, hindi magkakamaling tanda ng presensya ng Diyos. At si Jesus ay tikim ng presensya ng Diyos. Kaya hindi po pwedeng hindi siya ngumingiti, hindi siya tumatawa. Ekspresyon ng pagiging masaya. Kaya nga din nang tawagin niya ang kanyang mga alagad, sumunod agad sila. At pwede natin sabihin na masaya na sila dati bago pa man sila tawagin ni Kristo. Pero siguradong kaya sila sumunod agad ay iba ang kaligayahang naramdaman nila sa kanyang presensya. Kaya nga magmula nang tawagin sila ng Panginoon, bagamat nagkakasala, nagkakamali sila, hindi naman sila kumalas, liban kay Judas na nagsisi nga sa ginawa niya. Maliwanag po ang sinasabi sa Psalm 16:11, "In your presence there is fullness of joy. At your right hand, happiness forever." Take note, in God's presence, there is fullness. Hindi half, hindi 80%, hindi 99.9%. Fullness of joy in God's presence. At His right hand, happiness forever. Hindi kung ilang araw lang. Hindi kung ilang buwan, kung ilang taon lang, kung ilang dekada lang. Happiness forever. Walang hanggan. Yun din ang sinasabi sa ating salmong tugunan. Come with joy in the presence of the Lord. So these verses primarily describe the abundant and lasting joy that really come from being in the presence of God. Hindi pwedeng hindi tayo maging masaya ng totoong kaligayahan, totoong kagalakan kapag tayo nasa presensya ng Diyos. Ang tanong ay, bilang mga Kristiyano, bilang mga tagasunod ni Kristo, naranasan po ba natin ito? Sapagkat kung hindi, baka we are losing the presence of God. Which led me to ask, can we really lose the presence of God? Kasi po, di ba, hindi naman nawawala ang presensya ng Diyos. Ang Diyos naman ay matatagpuan kahit saan. And so, I think, ang nawawala talaga, hindi yung presence ng Diyos, kundi yung sense natin, yung perception natin, ng presensya ng Diyos. Yung sense at perception natin which can really be obscured by our sins, by distractions, and by our problems, leading us to feel na wala ang Diyos o parang ang Diyos ay malayo sa atin. Kasi kapag tayo naman ay nagsisi sa kasalanan natin, kapag binalik naman natin ang prayer life natin, siyempre ang pananampalataya natin, ang Diyos naman ay nararamdaman uli natin, di ba? So ano yun? Kapag nagkasala, kapag nawalan tayo ng pananampalataya, umaalis siya. At kapag nag-confess na tayo, ay babalik na siya. And then, aalis na naman siya. Kapag umulit tayo, at babalik na naman uli siya kapag Hindi ganun. Kaya hindi nawawala ang Panginoon. Tayo talaga ang nawawala. Tayo talaga ang lumalayo. Katulad ng storya sa alibughang anak, di ba? Bagamat nagkasala yung alibughang anak ng malaki sa kanyang ama, nawala ba yung kanyang pagiging anak? Hindi. Pero yung pakiramdam na anak siya, yung mga benefits na dapat ay meron siya ng pagiging anak, yun ang nawala. Pero hindi nawala ang kanyang pagiging anak. Kaya nga nang nagbalik loob siya, tinanggap uli siya ng kanyang ama, na ang kanyang ama ay hindi talaga nawala. Dahil sinasabi ni insinuate sa pagbasa ngayon, na lagi siyang hinihintay ng tatay niya. Kaya tayo lang talaga ang nawawala. Tayo lang talaga ang lumalayo. Ang kailangan lang natin, kapag nawawala yung sense natin, perception natin, ang presensya ng Diyos sa buhay natin, magbalik loob. Kung tayo nagkasala, lalong-lalo na yung mga malalaking kasalanan, magbalik loob, magkumpisal, magsisi, magbago, para maibalik natin yung sense na ito. At kung tayo naman ay nawawala ng pananampalataya, ganun din. Tayo magbalik loob. Tayo bumalik sa ating loob. Sa ating loob, sa tinig ng Diyos na nagsasabi sa atin na mahal niya tayo at hindi yun kailanman magpapago para lumakas muli ang loob natin. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang sapagkat hindi kailanman mawawala. Habang tayo nabubuhay, lalo na habang tayo lumalaban, habang tayo sumasampalataya, habang tayo kumakabit, mas lalo niyang ipararamdam ang kanyang presensya sa atin.